Meron tayo ngayong pinadeliver, AJT again. AJT boss. Pasok boss. Wala akong discount na naman. Wala nang i-deliver sa akin dito. Ay, tatlo kami. Kuya. Oh, ano yung mataba? Yung payat. Ano yung payat? Meron tayong Mac Mini. Kaya ito boss? 36,300. Teka boss. So bayad tayo. Meron tayong bibili. 500. Okay, so bayad natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36, 5. Ay, grabe yung resibo. 36,3 yata eh. 36,5. Magkano yun? 36,5. Ay, 36,5. Panggas na yung ano, boss. Yung iba. Okay na to? Bilangin mo na, boss. Oh, kain mo na, uy. So, dito AJT. Laging, pag may bagong iPhone, Mac, dito lahat binibili. Nila. Ayan. Mabilis pa sa alas 4. Puta lagi. Pati yung iPhone ko na, sa inyo inuwi. Kakalabas lang, di ba? Sa gabi. Kakalabas lang, Mac Mini. Bus agad. Isa lang natira. Buti na, ako. May isa dun. No, nami. Bango. Hindi, pero mura to. Maganda to. Thank you, boss. Salamat. Panggas na lang yung iba. Thank you. Ano mo kumain? Okay na kaya, nakakain ko lang. Sige, wala yan. Suntukin ko yung mga yan eh. So, alis na si bossing AJT. Lagi lang sa kanila ako bumibili, pero next time siguro i-sponsoran na nila ako kasi lahat ng Apple ko sa kanila galing. So anyhow, eto si Boy anyhow. Meron tayong Mac Mini. Ba't tayo bumili? Bakit tayo bumili nito? Kasi napakamura nito. Para sa machine na to, sobrang mura nito. This is a M4 processor. So ibig sabihin nun, napakatuli nito when it comes to application. So ang dami ko ng laptop, ang dami ko ng kung anong-anong gadget, pero bibili pa rin ako nito. Kasi nga sobrang mura niya. Nabili ko to for only 36K. Magkano ang MacBook at iMac? Ang iMac siguro parang 107,000 na abot. So ito, ang kailangan ko lang naman yung CPU dahil napakaganda ng monitor ko sa bahay. Ngayon, meron ako doon laptop na sobrang ganda. Zephyrus, top of the line ng Asus ROG. Kaso lang, ang pinakaiba ng Mac kasi, kung pag-iisipan mo, matanda na ako, gurang na ako, hindi na ako naglalaro ng computer. So, more on, ang ginagamit ko na lang is applications, web browsing, saka kung ano-anong bagay. Okay? Si malupiton. So, ganun. Yun na lang ang aking ginagawa sa buhay. So, ngayon, dahil dumadami yung office works, ang problema kasi sa Windows, yung browser. So, pag dumadami yung browser mo na ganyan, dumadami. Naglalag na. Kahit na ito 36 GB ang RAM nito, nabibitin ako. So, kailangan ko nung continuous sa environment ko kasi naka-iPhone ako. Naka-iPhone yung mga kasama ko dito. Tapos yung, ano ba tawag dito? Iba ko pang laptop is naka-Mac. So, yung environment is goods dahil lahat sila nagsisync in dun sa iCloud namin. So, hindi kami nahihirapan sa pag-edit saka sa pag-upload ng mga videos at kung anik-anik. So, ayan. Buksan na natin agad. Huwag natin patagalin. Mac Mini. Aamuyin ko. Sisingutin ko. Ang liit, boy. So, okay. Singhot. Bango. Ayos. So, ito yung Mac Mini ko dati. Ang laki ng comparison. Ang laki, no? Ang problema lang dito, gold si Mac. Dito nilagay yung power button sa ilalim. Mukhang tanga. So, ewan ko kung paano ako magiging tech vlogger nito. Pero anyhow, yun lang kabilis yan. Para ka lang bumili ng lumpia sa kanto. Ayan. Itong power button. Testing ko mamaya kasi hindi ko siya dito isa-set up sa bahay namin. So, yun. Para ka ditong ano tawag dito? Basta matulin. Yung M4 na Mac. 35K lang naka-Mac ka na. Pwede to sa beginners. Pwede ka na mag-edit. Ganda ng processing power nito. So,
Sa M2 kasi, yung M2 ko na MacBook, sobrang ganda, sarap gamitin. So, yun na lang kasi ang gamit ko, daily driver ko is yung MacBook na yun. So gusto ko lahat ng laman nun pumapasok dun sa bahay para relax na lang ako, para lahat ng i-upload sa iPhone, lahat pati sa iPad, lahat pumapasok na dito, parang data center to dun sa bahay. So pag nasa bahay ako, magre-relax lang ako. Hindi naman pinapatay yung Mac, naka-on lang lagi, kaya dito na lang nilagay siguro yung power button, ma-access sa kuryente. So ang downside lang dito syempre is, ano ba downside nito? HDMI isa lang. So, kailangan mo dito ng, meron akong binili nun eh. Pag gusto mo dual monitor, pwede ka magkabit dito nung splitter dito sa Type-C, tapos dalawa yung lalabas na HDMI, pwede yun. Tapos, may Ethernet port din siya. Itong kinuha ko is yung 16GB RAM. Ayan, no? Pero, 16GB, alam ko meron silang 8GB o wala, 16 lang yata. So, ngayon, ang labanan dito, mas nagmamahal siya pag tumataas yung SSD mo, yung storage mo, 256GB. Pwede kang kumuha ng 512, kaso another parang, hindi ko alam, parang 15,000 yata o 10,000, parang gano'n. Pataas ang pataas. Ito kasi hindi natin kailangan dahil itong SSD, upgradable. Upon research, natatanggal yung expansion card nito ng SSD, pwede mong palitan. Also, meron naman akong Type-C na 4TB na mga storage SSD. So, yun. So, ito. Yan ang pinakaiba nila. Gagamitin ko to ng masaya dahil sarap manood dito. Meron kasi akong sa bahay na isang malaking LG Ultra na basta mahaba eh. Kasi laki ng lamesa, ganyan. So, nakapasok yun dun sa laptop ko. Ang problema ko dun is, ano nga ba problema ko dun? Ang bagal kasi ng browsing sa Windows and hindi na kasi ako talaga lalaro. Parang pinipilit ko na lang maglaro ng games pero hindi na kaya ng utak ko. Hindi na rin kaya ng pagod. So, might as well gawin ko na lang siyang talagang desktop for office. Alam mo yun. Kasi meron akong mga application na gamit para sa ating negosyo. Itong negosyo na to, saka isa ko pang negosyo, saka yung meron pa ako isang maliit na negosyo. So, lahat yun kailangan continuous flow yung browsing. So, kailangan ko siya, hindi dahil tawag dito dahil bagong labas siya, kung hindi maganda kasi ang feedback ko talaga doon sa MacBook na M2. Teka, kuhanin ko yung M2 kasi may M2 ko. Yung M2 kasi na na MacBook, ito. Ang ganda ng feedback ko dito sa Mac nito. M2 lang to eh, pero napakatagal ng battery nito. Sobrang tagal ng battery nitong Mac na to. So, bilib ako dito. Lahat ng laptop ko hindi uubra. Lahat ng Windows laptop ko hindi uubra dito sa M2 ko. So, ngayon lang ako nakapudpud ng keyboard ng laptop. Kasi kadalasan hindi ko nagagamit masyado. Hindi ako makapag-type dahil may hinahanap akong all-in-one device. So, ayun lang. So, kaya ako siya binili for the ecosystem ng Mac. Para lahat dito babagsak kapag pagod ako sa bahay, di ko na kailangan mag-edit doon, basta pipinutin ko na lang, pak, mag-upload ang mga video, mag-upload ang mga inquiries, mga date docs namin, mga Excel sheets namin, lahat papasok na dito. So, yun. Ito namang isa, okay din. Kaso lang, ang problem is, due to update, hindi naman bumabagal ang device. Ang nangyayari lang, mabilis pa rin yan. Yan pa rin naman ang processor niyan sa RAM. Ang nagiging problem sa ganito is tumataas yung software, nag-update. So, nag-update yung mga OS nila. For example, Windows nag-update, dumadami yung kinakain na RAM, bumabagal tuloy ito. Kaya, kailangan bumili ulit ng ganito. So, kung ayaw mong bumagal yung computer mo, is i-maintain mo lang yung OS mo sa dati. So, kunwari ito, ang OS nito is yung latest OS. So, after 5 years, so pa rin siya i-update para yung OS niya, kaya niya pa rin patakbuhin. So, yan lang. Thank you. Bye-bye.